Karaniwan sa mga baguhang trader, sobrang excited agad mag-trade kasi narinig natin na madali lang kumita. Minsan may napanood pa tayo sa YouTube na parang may holy grail strategy, tipong pangako ng 50% kita sa loob ng isang linggo. Pero ang totoo, pagkatapos lang ng ilang trade, bumabalik sa break-even o mas malala, ubos ang account. At hindi pa doon natatapos. Naghahanap na naman tayo ng panibagong indicator, bagong AI bot o bagong magic formula para makabawi. Paulit-ulit lang ang cycle na ito. Bakit? Dahil sa sobrang taas ng inaasahan natin sa simula, unrealistic expectations. Para tayong nagsabi sa sarili, magpapapayat ako ng 20 kilos sa loob ng 2 linggo. Tapos pag hindi natin nakuha yung resulta, sobrang disappointed tayo, kaya bibili ulit ng bagong diet plan, treadmill, supplements, lahat na lang masusubukan. Ganyan din sa trading, mataas agad ang expectation. Tapos pag hindi nangyari, nawawalan tayo ng tiwala sa sarili. Hanap ulit ng panibagong shortcut, tapos sablay na naman. Hanggang kailan? Hanggang hindi natin binabago ang pag-iisip natin. Kaya ito ang pag-uusapan natin ngayon. Paano ba talaga natin maaabot ang ating trading goals? Paano natin maiiwasan ang maling akala sa trading at maiwasan ang cycle of loss? At syempre, hindi ito financial advice, hindi tayo licensed financial advisor. Nagbabahagi lang tayo dito ng educational content na pwedeng makatulong. Importante pa rin na gawin natin ang sarili nating research. At kung interesado ka sa ganitong mga content, crypto news, trading tutorial, make sure to subscribe and hit the notification bell. Ang layunin ng guide na ito ay turuan tayo kung paano maging seryoso sa trading gaya ng isang business. Hindi ito sugal. Kapag ganito ang approach natin, mas konti ang stress, mas malaki ang chance na tumagal tayo. Una, isipin nating negosyo ang trading, hindi trabaho. Sa trabaho, may sweldo kada kinsenas. Pero sa negosyo, minsan malaki ang kita, minsan lugi, minsan parang walang nangyari kahit anong effort mo. Ganyan din sa trading. Kaya kung umaasa tayong papalitan agad ng trading ang trabaho natin, maguguluhan tayo sa pressure at baka madapa agad. Kaya bago tayo mag full time sa trading, siguraduhin nating may ibang source of income tayo. Pwedeng trabaho, freelance, negosyo, kahit allowance, para hindi yung pera, pambayad ng kuryente o pagkain ang ginagamit natin sa trades. Kapag may safety net tayo, mas kalmado tayo. Mas nakakapag-isip tayo ng maayos, kahit may talo, hindi tayo natataranta. Sunod, imbes na result-based ang goals natin, like kailangan kumita ng 10,000, gawin nating process-based. Mag-set tayo ng 3 layunin. Number 1, exploration stage. Alamin muna natin lahat ng klase ng trading style. Number 2, development stage. Gumawa tayo ng trading plan at i-backtest ito, i-test sa past data kung gumagana. Number 3, execution stage. Gumamit tayo ng maliit na capital para masanay ang emosyon natin sa live market. Sa exploration stage, huwag tayong diretso agad sa totoong pera. Gumamit muna tayo ng demo account, pero seryosohin natin ito na parang totoong pera. Dapat may disiplina, may emosyon, may risk. Manood tayo ng iba't ibang style, trend follower, scalpers, swing traders, at price action traders. Tingnan natin anong style ang bagay sa schedule natin at personality. Sa development stage, i-convert natin yung natutunan sa klarong trading plan. Kailan papasok? Kailan lalabas? Gaano karaming perang ilalagay kada trade at gaano kalaki ang kayang tanggapin na pagkatalo. Kung may kilala tayong trader na consistent ang kita, pwedeng gamitin natin ang style niya bilang basehan. Mas madali nang mag-adjust kaysa magsimula sa wala. I-backtest natin ang strategy sa past charts. Kapag gumagana, i-park muna. Kapag sablay, ayusin at i-test ulit. Sa execution stage, dito na tayo maglalagay ng totoong pera. Pero maliit lang muna. Isipin natin parang tuition fee ito. Maliit ang risk pero marami tayong matututunan. Habang nagtitrade tayo, wag lang kita ang binabantayan. Tingnan din natin kung gaano tayo kadisiplinado sa pagsunod sa trading plan. Kapag confident na tayo at consistent ang result, pwede na tayong magdagdag ng lot size. Ngayon, pag-usapan natin yung cycle ng pagkatalo at paano natin ito mababasag. Number 1, sobrang taas ng expectation. Number 2, biglang pasok sa real money trading. Number 3, sunod-sunod na talo. Number 4, panic at hanap ng magic formula. At number 5, balik na naman sa umpisa. Para maputol ito, kailangan sa stage 1 pa lang magkaroon na tayo ng tamang expectation.
Tanungin natin sa sarili natin ilang percent ba ang realistic na kita kada buwan. Kung ang pro traders kumikita ng 2 to 5% monthly, tapos tayo gusto agad 50% sa isang linggo, edi masusunog talaga tayo. Dapat isipin natin, risk manager muna tayo, saka trader. Ang goal natin ay mag-survive at magtagal sa market, hindi yumaman agad. Kapag natalo tayo ng 10%, may bala pa tayo para bumawi. Pero pag ubos na ang puhunan, game over. Gamitin din natin ang process metrics. Ilang trades ang sinunod natin ng plano, ilang oras tayo nag-review, etc. I-journal natin lahat para makita natin ang improvement. Kapag may stable income tayo, hindi tayo masyadong kinakabahan. Relax tayo kahit talo, kaya mas malinaw ang isip at mas maayos ang desisyon. Ngayon, palalimin natin ang 3 trading goals. Goal 1, research muna ng 6 to 12 months gamit ang demo account. Subukan natin lahat ng style at tingnan natin kung ano ang bagay sa lifestyle natin. Goal 2, gumawa ng solidong rule-based strategy. Dapat may malinaw na rules. Anong market, kailan papasok, gaano karami, kailan lalabas. Goal 3, gumamit ng maliit na lot size sa live trading. Target lang natin ay masanay sa pagsunod sa plan. Pag naka 50 trades na tayo nang walang palya sa rules, saka tayo umangat ng size. Habang nagte-trade, patuloy natin i-tweak ang system natin. Kung mas bagay sa market ang trailing stop kesa fixed take profit, i-adjust natin. Ngayon, paano babaguhin ang maling expectation? Una, palitan natin ang mindset. Imbis na kailangan kong kumita today, gawin natin kailangan kong gawin ng tama ang 10 trades ayon sa strategy. Pangalawa, sanayin ang sarili sa risk. I-simulate natin ang possibility na matatalo ng 1%. Okay lang ba tayo emotionally? Kung oo, level up to 2%. Pangatlo, maglagay ng goal reminder. Goal ko ay mag-survive at matuto. Ang kita ay bonus lang. Balikan natin. Yung stable income, halimbawa call center agent tayo na may 25,000 monthly income, magtabi tayo ng 10% monthly para sa trading fund. Huwag gagalawin ang emergency fund. Kapag may talo, hindi natin kailangan mag-withdraw. Hindi tayo nape-pressure. Tuloy pa rin ang buhay. Paano naman kung estudyante lang tayo? Mag-tutor, graphic design, mag-sideline tayo. Paano kung may negosyo naman tayo? Magtabi tayo ng maliit na porsyento galing sa kita. Sa dulo, long-term journey ito. Habang gumagaling tayo, mas lalalim ang goals natin. Mula sa simpleng goal na sumunod sa plano, magiging performance-based na tulad ng 2% risk-adjusted return, sharp ratio at iba pa. Pero wag natin pangunahan. Hindi tayo makakapunta sa advance kung hindi pa tayo tapos sa basic. Kapag napansin natin na excited na tayo masyado at nagsisimula ng mag-break ng rules, huminto muna, balik sa journal, balik sa maliit na size. Normal lang yan. Lahat ng pro dumaan sa phase na yan. Hindi ibig sabihin na boring ang trading. Mas exciting na nga kasi naiintindihan na natin ang laro. Hindi na tayo natataranta sa red day kasi alam na natin part lang yan ng negosyo. So yun lang ang konting trading tips natin for today. I hope may napulot na naman kayong bago dito sa channel. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.